Pilipinas. Isa ang ating bansa sa mga lugar na masasabing kumikilala sa papel ng mga kababaihan sa ating lipunan. Sa katunayan, ang pagsuporta at pagkilalang ito ay napapabilang sa mga mandato ng ating batas, partikular na ang RA 9710 o ang Magna Carta of Women. Kaugnay pa rito, ayon sa Proclamation No. 224 at 227 ng nabanggit na batas ay idinideklara ang buwan ng Marso bilang Women's Role in History Month. Ngunit sa kabila po ng mga ito, masasabi nga ba nating kinikilala ng lipunan ang papel ng kababaihan sa bansa? At ano-ano nga ba ang mga hamong kinakaharap ng mga kababaihan sa kasalukuyan? Yan at marami pang iba ating tatalakayin ngayong gabi. Ako po, si Cathy San Gabriel, kasama si Kirby Cristobal. Samahan po ninyo kami sa isang oras na paghimay sa napakahalagang isyong ito. Dito lamang sa Women Empowerment, a PTV Special Forum. Isa sa mga maiinit na usapin ngayon sa buong mundo ay ang issue ukol sa violence against women. Ayon sa datos ng World Health Organization noong nakaraang taon, umabot sa halos 35% ng populasyon ng mga kababaihan ang nakararanas ng pisikal na pang-aabuso. Kaya naman maraming mga programa at proyekto ang isinasagawa ng iba't ibang mga bansa upang matuldukan ang nasabing usapin. Isa na rito ay ang pagtatatag ng United Nations Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women o CEDAW na mas kilala bilang Bill of Rights ng mga kababaihan. Kaugnay nito, puspusa na rin ang kampanya ng mga women's organization dito sa Pilipinas, katuwang ang mga ahensya ng pamahalaan upang palawakin ang kaalaman ng mamamayang Pilipino ukol sa violence against women and children. Kagaya na lamang nitong nakaraang linggo, sabay-sabay na nag-street dancing ang mga Juana at Juan sa buong Pilipinas sa pagdiriwang ng International Women's Day ngayong taon. Ito ay may layuning kilalanin ang partisipasyon ng mga kababaihan tungo sa policy at decision-making na ginagawa ng ating bansa. Maliban nga sa mga programang ito, ano-ano nga ba ang mga karapatan ng mga kababaihan? At nakamit nga ba ni Juana ang tinatawag na gender equality? Muli, sama-sama nating himayin at talakayin ang maiinit na issue dito lamang sa Women Empowerment, a PTV Special Forum. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga manonood. Napaka-interesante, Cathy, ng ating pag-uusapan ngayong araw. Tatalakayin natin ngayong gabi ang karapatan sa mga isyu ng pangkababaihan. Alam mo, Kirby, napaka-kritikal ng usapin kasi ng pagtalakay sa lagay ng mga kababaihan sa ating bansa. Masasabi nga ba nating meron na tayong isang lipunang patas na tumitingin sa karapatan at papel ng mga babae at mga lalaki? Oo, dagdag pa riyan kung paano nga ba na ipapakita yung pagkilalang ito sa ating batas, specifically yung tinatawag na Magna Carta of Women. Paano nga ba talaga at ano nga ba talaga yung laman ito? Kaya ipakilala na po natin ang ating mga panauhin sa ating studio. Kasama po natin si Ms. Honey Castro. Siya po ang OIC ng Information Resource Management Division ng Philippine Commission on Women. Good evening. Good evening sa ating mga televiewers. Alright, kasama rin po natin si Attorney Alice Rizos Vidal, ang Executive Director naman ng Integrated Bar of the Philippines, IBP. Good evening sa ating mga kababaihan. At isang lawyer din po, Attorney Aleta Tolentino. Siya po ang consultant ng Philippine Charity Sweepstakes Office at miyembro po ng Sectoral Council, National Anti-Poverty Commission.
Good evening po sa inyong lahat. Good evening, Kathy and Kirby. Okay, makakasama rin po natin Dr. Margarita Acosta, ang chairperson po ng Department of Communication mula sa Miriam College. Magandang gabi sa ating lahat. Kirby, ikaw lang nga nag-iisang Oo nga. lalaki dito sa atin aside from the cameraman. Oo nga, dito sa napansin studio. ko talaga. Kasi nga, mahalaga, Kati, yung pag-uusapan natin ngayon. Tutukuyin natin kung ano ba yung kahalagahan ng pagrespeto, yung equality ng kababaihan. Pero mahalaga rin siguro bago natin i-discuss yan, ano nga ba ang lagay ng mga kababaihan sa ngayon sa ating lipunan dito sa Pilipinas? Tanungin po natin si Miss Honey Castro. At tungkol dun sa lagay ng kababaihan, masasabi natin na malaki na yung na-improve mula nung mga nakalipas na taon sa kalagayan ng kababaihan. For example, sa education, sinasabi ng datos na nakuha natin sa Department of Education, Commission on Higher Education, na mostly yung nakakatapos ng pag-aaral, yung mga batang babae. Ang issue ngayon dito is yung rate of dropout ng mga boys sa school. So, hindi tayo nagtatapos na hindi porket nasa eskwelahan, nananatili sa paaralan, yung mga girls, ay hahayaan na lang natin yung boys. So, equality nga yung sinasabi natin. Dapat ang layunin natin as government, as a society, is yung mga bata, nasa school silang lahat. And even in terms of yung technical education, mas marami rin yung marami ng babae na gumagraduate ng mga TESDA courses natin. So in terms of employment, ganun din, tumataas yung labor force participation rate ng mga kababaihan. At masasabi natin na malaki na rin yung naiko-contribute nila dun sa ating economy. Just to follow up, Ms. Castro, ibig po bang sabihin yung mga kababaihan ngayon, pagdating po sa labor force, sinasabi nyo, hindi na po lang sila sa bahay ngayon, hindi na po sila nagluluto at gumagawa ng mga gawaing bahay, nag-aalaga sa kanilang mga anak? Tama po kayo dyan. Marami na rin tayong mga kababaihan na nasa productive employment na tinatawag. So, nandyan na sila sa mga opisina, sa mga pagawaan, and even dun sa ating mga entrepreneurs. So, marami na rin kababaihan yung pumapasok dun sa micro, small, and medium enterprises na talagang driver ng ating economy. Kati, ako gusto ko lamang malaman, bilang isang lalaki, gusto kong malaman kung ano nga ba talaga yung laman ng Magna Carta of Women. Gusto kong tanungin si Attorney Alice Vidal kung ano yung naka-enclose po doon sa batas na ito. Yung Magna Carta of Women, parang Biblia ng mga kababaihan. Andun na lahat. Simulan mo sa karapatan, simulan mo sa bahay, sa trabaho, sa edukasyon, pati sa... Kung tutuusin, ito ang masasabi nating napaka-importanting batas na binigay sa mga kababaihan dahil lahat ng uri, inaalis nito lahat ng uri ng diskriminasyon at binibigyan ng karapatan ng mga kababaihan na maging kapantay ng mga kalalakihan sa anumang sektor ng ating lipunan. In general, ito po ay nagbibigay sa kababaihan ng equal na protection in education, in labor, in sports, in business, in everything po. Ito nandito na po lahat ang kung ano po ang kailangan na lang po dito ay implementasyon. Kung tutuusin, napakagandang batas, ngunit ang pag-i-implement, yun lamang po ang kailangan nating maging bantayan dito. At wala na po tayong hahanapin pa at nandito na po lahat sa Magna Carta for Women na batas po. Gusto kong balikan yung sinabi kanina ni Ms. Castro tungkol dun sa mga babae na mas maraming babae yung nakakatapos. Although, syempre, ine-encourage natin na lahat, dapat equal. Oo, babae man o lalaki. Pero gusto kong tanungin si Dr. Acosta. Ano po sa tingin nyo bilang isang educator, yung dahilan kung bakit mas marami tila yung mga babae sa ating sosyedad na nakakatapos? Medyo sensitive yata. It's quite a difficult question because we will realize, makikita natin kasi na meron talagang
tinatawag na sexual diversity. Iba talaga ang mga katangian or characteristic ng mga babae vis-a-vis mga kalalakihan. Kirby, I don't mean to offend you, but it has been found out na talagang in terms of pagsisikap o kaya yung being, medyo may reaction si Kirby. They're really quite, they're more focused, okay? Nagmo-multitask. It doesn't mean na ang mga kalalakihan hindi nagmo-multitask. I'm just saying... Magaling po ang mga kalalakihan sa multitasking. So I'm just saying na indeed there is such a thing as sexual diversity. May iba talagang characteristic ang mga kababaihan. May characteristic din ang mga kalalakihan. At part of the fact na maraming nakakatapos na mga babae is because yung pagtsatsaga nga nila, yung patience, yung focus, they are also into the minor, yung mga small things, they're able to handle that quite well. In fact, nowadays, we will see that even in the media, because I'm more inclined in talking about the media because that's where my department belongs, no? There is a feminization of media. Makikita rin naman natin, kagaya mo, Kathy, you're already a media practitioner, and we will see that even the top management in most networks are women. I agree also, no, sa sinabi ni Hani na even the women in the workforce, parang pati ang OFW may feminization na rin, mas marami na ring am I correct, Hani, no? Na parang marami na ring mga OFW na mga women vis-a-vis then the men. So going back to the questions, I think proof na po dito na in Miriam College we do graduate a lot of ladies and they're here with us as audience. Okay. Kati, gusto ko lang balikan kanina yung nabanggit ni Attorney Vidal tungkol doon sa discrimination. Attorney Aleta Tolentino, ma'am, saan po ba nagsimula yung pinakakonsepto ng diskriminasyon na ito sa mga kababaihan? And ako, historically kasi, if you look at our history, talagang at that time, no, women were only considered chattels, no? So they were not given education. They were there to be owned, no, to be owned by the males. So that was what history tells us, no? Yung chauvinism nung araw, in fact noon, pag ang anak mo ay babae, hindi mo na yan pinapag-aral muna, no? Ang priority mo sa pagpapaaral yung mga lalaki, no? And then meron ding tinatawag na ang mga babae sa ano lang, sa bahay lang. Yun yung idea natin, sa bahay lang ang babae, and ang mga lalaki, sila yung they are in charge of everything of the family. So yun king. It's the king that are in charge of the kingdom. It's not the queen. The queen are only support. So yun yung pinagmulan ng ating discrimination against women. So women were really just considered chattel during those times. But the times that Attorney Tolentino was mentioning, Miss Hani, ito po ba yung during the time of the colonialism? Kasi doon pong pre-colonial period, alam po natin na yung mga babae noon ay maaaring maging priest, no? Babaylan. Maaari po silang magpangalan ng kanilang mga sariling anak. Maaari pong kung anak sila ng isang maharlika, maaari silang mag-own ng mga land. Was Filipino society always that way, or was it just Western colonialism that brought it into our country? Tama ka dyan, Kathy, no? Actually, meron ngang mga pagsasaliksik na sinasabi na bago tayo nasakop ng mga dayuhan, ay yung mga babae kinikilala sa society. Tama ka dun sa nagiging babaylan, nagli-lead sila dun sa kanilang mga community. Pero yun nga, nung dumating yung mga colonizers, medyo nabago yung lipunan kasi meron silang mga pinakilala o inintroduce na mga bagong konsepto, bagong paraan ng pamumuhay sa ating mga ninuno. So yun yung, unfortunately, ito yung eventually nalagay sa ating mga batas, tulad nung ating mga revised penal code, for example. So, iyan yung patuloy pa rin natin na sa ngayon na
nilalobby or ina-advocate pa rin natin na mabago yung pagtingin o pagtrato doon sa mga babae pagdating doon sa ating mga batas. So maganda nga yung napag-usapan natin, yung Magna Carta of Women, kung saan sinasabi na pinagbabawal yung diskriminasyon sa kababaihan. Pero bukod dyan sa mga bagong batas na naipasa natin, patuloy pa rin yung advocacy ng PCW at ng mga women's groups para mabago yung nandyan sa mga mas luma nating batas na nandyan pa rin tulad nga nung revised penal code. Cathy, bago tayo mag-gap, gusto ko lang iwanan ng tanong si Attorney Vidal. Ma'am, yung sanctions po ng Magna Carta of Women, sakali pong may lumabag na mga lalaki, sakaling may gawin pong masama yung mga kalalakihan po natin sa mga kababaihan, ano po yung maaaring nilang kaharapin? Sasagutin po yan ni Attorney Vidal sa amin pong pagbabalik. Kaugnay pa rin po ng paggunita natin sa Women's Month, kaya usapang babae pa rin ang ating pag-uusapan. Oo, kanina Cathy, natanong ko nga kay Attorney Vidal kung ano yung mga sanctions sakaling may lumabag doon sa pag-i-impose ng Magna Carta of Women. Sakaling kunyari may karoon yung lalaki saktan yung babae. Ano yung mga karampatang parusa na kakaharapin ng mga ito, Attorney Vidal? Yung example mo tungkol sa violence, kung violence yan, pwede natin ipasok sa 9262, Violence Against Women and Children. Ngayon, under the Magna Carta, kung ang nag-violate ay isang government entity o kaya isang empleyado ng gobyerno, under the they can be liable under the civil service law administratively or upon the recommendation kung sobrang violence talaga mga military, they can be liable based on the recommendation of the Commission on Human Rights to the Civil Service Commission. Yun ang parang administrative lang. Ito po yung sa diskriminasyon. Kunwari po may isang nag-a-apply or due for promotion. Ganun po ba yun? Yan, yung administratively liable under the Civil Service Commission. Kasi administrative lamang po yun sa wala pong criminal. Kung yung mga violence na yan, pwede mong ipasok under the sexual harassment law o kaya yung violence against women and children. Pero yung violence against women and children, dapat meron kayong past relationship Hindi pwedeng walang past relationship yung violence against women and children. Ngayon, pwede rin yan kung halimbawa ang diskriminasyon sa inalis dahil nagbuntis, yan, pwede po yan, administratively liable. Pwede pong magreklamo under the Magna Carta law wherein any violation, any discrimination against women, any kind of discrimination, covered po ng Magna Carta for women. Ma'am, gaano po katiba yung ngipin ng batas na ito? Meron bang nakasulat sa batas po natin na may kailangan magbayad ng penalty? Parang or hindi ko masyadong napansin yung pagbabayad Parang administrative liability lamang Pero napakadali naman po kung gusto mo magdemanda, pwede rin naman pong civil damages. Kasi kung talagang ikaw na-damage, you can file civil case po. Kasi ang batas naman po natin napakalawak at pwede ka namang magsampa ng ng kaso kung sakaling na ikaw naargabyado. Kanina nabanggit ni Ms. Honey Castro yung tungkol sa revised penal code. Gusto ko nga tanungin si Attorney Tolentino, ito po bang revised penal code unfair po sa mga kababaihan? Hindi naman sinasabing unfair, no? Pero merong mga batas doon at saka penalties na mas favored yung kalalakihan. Kasi tandaan natin, luma na po yung penal code natin. And in fact, it is undergoing revision, no? Continuous revision. Now, so, kamukha nga lang po nung sinasabi na pag ang babae ay nag-commit ng adultery, mas madaling patunayan at masampahan ng kaso ang babae. Dun po sa concubinage, medyo marami pang elements na tinatawag. Merong scandalous circumstances, etc., etc. So, yun po, dahil dun, parang nagiging mas pabor sa kalalakihan yung penal code. However, dun sa batas natin na
yung against violence against women and children, medyo protected na yung mga kababaihan doon, no? So it's a continuous struggle, as we said, no? Wala pa tayo dun sa perfectong sitwasyon na talagang pantay na yung karapatan ng babae at kalalakihan, but we will struggle. We're struggling towards that. And if you compare us to our ASEAN neighbors, we have better women rights already here in the Philippines. Okay. Kathy, may mga inihanda rin katanungan yung ating mga studio audience na galing sa Miriam College. Unahin ko na, ito si Jackie Yabut from Miriam. Hello, good evening po. I would like to address my question to Ms. Honey. Can you please define us what a woman is today, and are the rights of women solely for those who are women by birth, or can it also be for those who are women by heart or at heart? Transgender. Yes. So doon tayo sa una, ano yung kababaihan ngayon? So yung kababaihan ngayon, hindi na ito yung una, you define yourself, 'di ba? Yung pagiging babae, hindi yung susunod ka kasi ito yung sinasabi ng society na dapat ang babae mahinhin, dapat ang babae nasa bahay lang. Dapat meron kang sariling paninindigan kung ano yung pangarap mo sa buhay, ano yung dream mo as a girl, as a woman. Dapat kaya mong panindigan yon, kaya mong ipaglaban. At tungkol dun sa Magna Carta of Women naman, ang covered nito, kasi hindi naman dinefine doon kung ano yung babae. So we still follow yung civil, kung ano yung definition sa civil code ng women, so female. Pero sinasabi nga natin sa usapin ng pagkakapantay-pantay, yung ating pinag-uusapan na gender equality. So nandyan, di ba, yung rights ng mga LGBT communities. So ang sinasabi natin, hindi naman, halimbawa, ang mga lesbians, babae pa rin sila. So covered sila ng Magna Carta of Women, definitely. Pero sinasabi natin na yung society natin, kung gender equality yung pag-uusapan, dapat ginagalang natin ano man yung sexual preference, halimbawa, ng isang tao, ginagalang natin yon kasi nagbabase tayo dun sa kakayahan niya, ano yung pwede niyang i-contribute sa society. Hindi yung dahil lang ba iba yung preference niya ay sasabihin natin outcast na siya or wala na siyang karapatan kasi tao pa rin naman siya. Doon tayo nagmumula, human rights. So lahat tayo bilang mga tao, may human rights tayo at pantay-pantay yung karapatan natin. Alright. Okay, next question naman, galing kay Maria Cristina Flores from Miriam College. Good evening po. My question is for Ms. Honey as well. So how would you describe an empowered woman, and what do you think is the edge of being a woman in a workplace? Thank you. Parang Miss Universe. Yan. Tulad ng nasabi ko, yung pagiging babae, you define yourself Ikaw yung mag-decide kung ano yung gusto mo, ano yung pangarap mo sa buhay. If you aspire to be a leader, if you aspire to even to become a president of the Philippines, you develop yourself, you lay down the foundation para maabot mo yon. So hindi ka nalilimit nung ano yung sinasabi halimbawa nung mga tao sa paligid mo o nung parents mo. Siyempre, nandiyan yung paggalang natin sa magulang, pero dapat yung magulang natin, di ba, they also support us kung ano yung mga pangarap natin sa buhay. So, yun. Gusto kong tanungin si Dr. Acosta, bilang babae po, marami na nga po yung naisulong pagdating sa karapatan ng mga kababaihan, lalong-lalo na po sa ating sosyedad sa Pilipinas. Pero nararamdaman niyo pa rin po ba bilang babae na merong diskriminasyon kahit papaano? Siguro, I'll base that from the fact na in my community where I belong, in Miriam College, talagang empowered I guess it is the support of not only the family, but the fact that we are in that community, yung community namin, malakas din yung pagsuporta sa bawat isa about women empowerment. But in reality, meron pa ring discrimination. We cannot deny that. Let us accept the fact na sa totoo lang, at this point, although we've reached
point in our lives sa Pilipinas, talagang well-known ang Philippines to actually be a matriarchal society no matter what. Yung iba sasabihin nila patriarchal, pero I don't know, baka sila attorney or sila Hani will say otherwise, pero pagkausap ko po ang aking mga estudyante, lalo na in Miriam College, we have gender and communication classes. I could feel and I could sense na ang support ng kanilang mga magulang, ang support ng kanilang paaralan allows them to be allow them to be empowered. But in the workplace, most definitely we'll still see that. Kung ang tanong mo, Kathy, kung ako nakakaramdam, fortunately hindi. The opportunities are there for us. In Miriam College, when our students go into the workplace, I guess it's the preparation and it's the way that they are able to, sabi nga ni Ms. Hani and nila attorney, it's the way that you Carry yourself. You carry yourself. I think it's about what they want, because add to your question earlier, bakit nakakatapos ang mga kababaihan? I think right now, ang mga kababaihan nakikita ng mga magulang nila that they have a place in the workforce. Unfortunately though, kaya yata yung mga kalalakihan hindi rin nakakatapos. I think yung expectation is that they're able to work earlier in life. While ang mga kababaihan, they are allowed to study and reach their dreams. I guess my statistics is really just based on perhaps yung mga private schools, and I have yet to really look into the other statistics on mga public schools, no? But with your questions, Kathy, sa totoo lang, I'm just privileged in my age and where I am, and I think it is the same with my students. Talagang feel nila at this point walang discrimination. Their parents, even their boyfriends know how to respect them. May one or two siguro na may instances pa rin kami. I will not deny that. We still have reports in school wherein there will be physical violence at home and many other forms of violence, pero mas marami talaga, they are empowered. In fact, we have foreign students. They come from Filipino, but they are raised up in America, or some are Koreans. They are impressed when they hear their classmates talk about yung empowerment nila. Tsaka we talk about in the class, sabi nila, wow, I'm an American, pero Pilipina po siya, pero lumaki na po sa Amerika. I'm just impressed na ganito na pala ang katayuan ng empowerment ng women empowerment in the Philippines. Okay, just a follow-up question, Dr. Acosta. Yung nabanggit niyo po kanina yung gender and communication lesson po ninyo sa inyong paaralan. Tingin niyo po ba advantage po ito sa Miriam College kung bakit po mas empowered po yung inyong school? Most definitely. Saka, just additional po, yung biases po ba ng mga kalalakihan, tingin niyo rin po ay makaka-apekto rin to kung bakit mas maraming kababaihan yung nakakapagtapos sa pag-aaral? Let's define vices. What do you mean by vices? Siguro, paninigarilyo, pag-inom. I don't see any direct relationship to that, because some women will drink, some women will also smoke, some women, in fact, let's take them as human beings, okay? Gender and communication is not just about women. Hindi lang siya, actually dati women and communication siya. Tapos na-realize namin na kailangan maging gender sensitive kami, wherein i-include din namin ang karapatan ng mga kalalakihan. We are not in Miriam College to bash women bash the men and to be men haters. No, in fact, ang sabi namin in Miriam College, and some of them went through that gender and communication courses, ang definition namin talaga ng relasyon ng kababaihan at kalalakihan ay complementary and reciprocal. Ano ibig sabihin nun? We will complement each other as man and woman, and we will reciprocate kasi nga we are diverse. We are born man and woman, dun pa lang sa sex pa lang, sa gender, kasi may definition din kasing sex and gender. But we are born biologically different, but later on, it's our choice what we want to feel and what we want to do. Okay. May karagdagan pa pong mga katanungan ng ating mga estudyante. Tumupo tayo kay Faye Marcelo. Ayan, good evening po sa ating lahat, lalo na po dun sa mga manonood. Yung
tanong ko po, address po kay Dr. Acosta. Bilang kabataan po, ano po ba yung papel ng mga kabataan sa issue na kinakaharap natin tungkol sa mga kababaihan? At kayo naman po bilang isang direktor sa isang eskwelahan, paano po ba tamang ituro sa mga kabataan yung pantay-pantay na pagtrato sa mga kababaihan? Thank you po. Thank you, Faye. In Miriam kasi, we are in the college level, and so when they come to us, meron na rin silang value, meron na rin silang pinagdaanan, meron na rin silang experience. Sinabi ko nga kanina na hindi lahat ng kabataan naman na nasa Miriam, or kabataan, let's accept that, no? Privilege na masaya sila at hindi nila nararamdaman ang discrimination. In fact, in the home, it begins at home. Women and development or women empowerment is to have an idea, is to be able to identify na ano yung discrimination. In fact, dapat alam nyo muna. I think it's to define and to know the experience. Ano ba talaga yung equality? Kasi bilang kabataan, kailangan naramdaman nyo na meron kayong that you have a way in which you're be able to express yourself. Meron kayong kalayaan. In a good way, nandun pa rin yung respeto natin sa mga magulang. Pero ang tanong mo nga, paano ituturo sa kabataan? Modeling. That term modeling, it's when the mother and the father in the school, okay, will have to make the students realize or the youth realize that indeed among men and women, pwede talaga tayong magkaroon ng equality. There is a way in which, yes, we can achieve equality. Why? It's a way in which pareho kayo, pantay kayo na yung abilities ninyo recognize, na pareho kayong sumasali sa pag-iisip kung paano kayo mabe-benefit ng certain development efforts, and that you are actively participating. Kasi kayo, mga kababaihan kayo, paano ba ang mga laws na gagawa? Okay. Usually, mga males ang gumagawa ng laws. I think we have to accept that, no? Okay. In our society, a lot of I think sa legislative, alam na mga attorney yan. Sige po, ma'am. Pag-uusapan po natin yan, ma'am. Sundutin ko na ito ng isa pang katanong from the students. Si Jasmine, may katanong? Magandang gabi po sa ating mga viewers at sa ating lahat. Ang tanong ko po, sapat na po ba ang ating mga existing laws para pangalagaan ang karapatan ng kababaihan o kailangan pa ng panibagong laws? Yan po. Para kanino yung tanong mo, Jasmine? Ina-address ko po kay Ms. Honey. Okay. Tungkol dun sa mga batas. Una, marami na tayong batas. Totoo yun. Ang challenge dyan, yung implementation. So, yan. Doon naman sa kung kailangan pa ng mga bagong batas, oo, meron pa rin tayong sinusulong na mga batas kasama nga yung amendments sa mga existing laws like the Revised Penal Code, the Family Code, and then nagsusulong pa rin tayo ng mga batas na mas magpoprotekta sa mga kababaihan. Lalo na yung halimbawa nito, yung mga nandun sa informal economy o yung mga hindi ito yung mga registered businesses kung saan marami dyan mga kababaihan. So nagsusulong din tayo ng mga batas na magpoprotekta sa kanila, magkaroon sila ng social protection like yung mga registration sa PhilHealth, sa SSS. So ilan lang yan dun sa mga examples ng mga sinusulong pa rin natin hanggang ngayon. I'm playing devil's advocate here, but sa pagsusulong po natin ng mga espesyal na batas na ito na tumutugon sa mga pangangailangan ng mga kababaihan, hindi po ba in effect we are marginalizing men? Hindi naman po sa ganoon. Kasi halimbawa po, yung sinusulong na tungkol sa karapatan ng mga workers in the informal economy, while mas marami pong babae, kaya po namin sinusuportahan ito dahil mas maraming babae yung nandun sa microeconomy natin. Pero kung titingnan po natin, yung provisions naman nito ay magbe-benefit, hindi lang babae, kung hindi, maging yung mga kalalakihan. Even kahit naman po yung mga batas like the sexual harassment law, mga kababaihan po yung nagsulong ng batas na yan. Pero pag tiningnan nyo po yung provisions ng batas, nakukover po niyan kahit po lalaki yung naharas.
So yun naman po yun. Ako may katanungan lang kay Attorney Vidal. Ma'am, nagbigay po ng comment si Senador Pia Cayetano na kasi nga po kakaunti lamang po yung mga mambabatas natin na nasa political side, especially po pagdating sa paggawa po ng batas. Gaano po ka-importante bilang isang abogado po, ma'am, na magkaroon pa tayo ng mas maraming kababaihan pagdating po sa sektor ng politika? Napaka-importante niyan. Unang-una, ang sinasabi ko nga, ang mga kababaihan ay napakahirap i-bribe. Ibig sabihin, sobra ang integrity ng mga kababaihan. Kaya dapat madagdagan at dumami pa ang mga nasa politika. At hindi lamang po sa politika, pati po sa ibang lugar, ibang mga posisyon sa pamahalaan, katulad ng mga huwes. Marami na pong mga huwes ngayon ng mga kababaihan. Dahil ito nga pong administrasyon ni Pinoy, talaga pong puro kababaihan halos ang mga naia-appoint dahil alam nila ang mga kababaihan ay napakahirap pagbaguhin ang isip at napakahirap sulsulan at bayaran dahil marami sa mga kababaihan ay talagang napakaganda at ng mga values at sobrang lakas ng integridad. Kaya dapat dumami pa ang mga politician. Kaya siguro ayaw ng mga kababaihan pumasok sa politiko ay ang tingin namin ito'y napakarumi. Dahil ang mga kababaihan ay hindi lamang naman pambahay pero dapat ay ayaw namin pumasok sa isang bagay na makukompromiso ang aming pinaniniwalaan at pinaninindigan. Panahon na kaya, Kati, para dumami yung mga babae sa sektor ng politika? Basta ako, alam ko, sa media lang ako. Magbabalik po ang PTV Special Forum. Muli, nagpapatuloy po ang inyong PTV Special Forum. Ito po ang Women Empowerment. Oo, merong gustong idagdag si Miss Honey kanina tungkol doon sa pagpasok ng mga kababaihan sa public service, sa gobyerno, sa politika. Yes, maganda nga yung very relevant yung topic na yon doon sa ating theme for this year's Women's Month celebration na Juana, desisyon mo ay mahalaga sa kinabukasan ng bawat isa, ikaw na. So ang ating layunin kasi dito is it's actually a call for women to take on leadership positions, maging sa electoral politics, maging sa kanilang mga organizations, maging sa community. Kasi based doon sa mga pag-aaral, kapag ka nandyan yung babae sa decision-making tables, kapag sila, yung pananaw nila ay nako-consider sa ating policy making, sa government, even sa mga businesses, mas lumalawak yung sakop ng mga policies at mga programs. Kasi they bring in the concerns of women, actually not only of women, even of children, even of their community where they belong. So kaya mahalaga yung representation, yung equal representation, kumbaga, yun yung sinusulong ng PCW na yung buksan natin yung ating mga top positions for women to become leaders. At yun din, panawagan din siya sa ating mga kababaihan, sa mga Juanas na nandyan sa ating mga iba't ibang sektor na i-take on yung challenge. Kasi meron tayong capacity, kaya natin, kung mag-aaral tayo, pagsusumikapan natin, kaya nating mamuno. At kaya nating magkaroon ng puwang at dalhin yung tinig ng kababaihan dito sa iba't ibang mga diskusyon sa ating society. Okay. Ako naman may katanungan kay Attorney Tolentino. Attorney Tolentino, yung tungkol po sa health at saka po education po ng ating mga kababaihan, ano po ang mga paraan ng PCSO at ng maging po ng sector po ninyo para po mas mapalawak at mas mapalakas pa po natin ito? Firstly, syempre, ang sa PCSO, maraming projects siya na medical missions. No? Pumupunta kami sa iba't ibang mga lugar, mga barangay, upang magbigay ng mga medical missions and pinopromote din natin yan, yung sex education. No? And mabuti na lang at napasa yung RH bill. At least it is giving education to our women. And ang pinakamahirap kasing topic dyan yung saying no, for women to say no to the demands of the husband, no. Kung minsan hindi natin nasasabi yan, hindi natin dinidiscuss yung topic na yan, but the women
they have the right to say no to a sexual demand. No? They have So, the right to their bodies. Yes, they have the right to their bodies. So, sana po malaman yan, no, ng mga kababaihan. And then, yun na nga, kasi kung minsan nagpupunta kami sa mga medical mission, nakikita namin yung mga mothers, buntis na, tapos may kasama pang 13 mga anak, no? So, sabi nga po ni Pope Francis, for us to be good Christians, we need not be as productive as rabbits, no? Galing na po kay Pope Francis yun. And then also, sinasabi natin, no, yung sinasabi natin na kailangan ng more women sa politics and in leadership, of course, we agree to that. As sabi nga din ni Pope Francis, include women, no, in every activity. Don't exclude them because there are things that a woman can see that men cannot. So, kailangan isama natin. And most especially ngayon, malapit na po yung eleksyon. So, sana maraming makilahok na mga kababaihan. No? And the electorate, look at the choices. There are so many women whom they say who have balls. Women who have balls. So, look for them and place them where they should be. No? And let the women lead it. Okay. Marami na nga ang na-achieve, no, pagdating sa pagsusulong ng karapatan ng kababaihan sa ating sosyedad, pero marami pa rin na dapat magawa. Bilang isang babae, minsan nararamdaman ko yan, no? Hindi sa trabaho. Ngunit minsan yung naririnig mo lang na pag medyo hindi magaling yung driver, babae pala kaya pala naiinis ako doon. Okay. Sa mga ganun, napakasimpleng comment, pero malaki ang implikasyon. Saka sana, Cathy, as time goes by, makamit din natin yung total gender equality. Kasi para rin, hindi lang para sa lalaki, sa LGBT community, sa mga babae, at least at lahat tayo magkaisa para makamit natin kung ano yung mga karapatan at saka kung ano yung mga dapat natin gawin sa atin para mas umunlad pa tayo. With that, hinga na po natin ang huling mensahe ng ating mga panauhin. Unahin po natin si Dr. Margarita Acosta. Last message po, ma'am. Right. So, sa mga estudyante, okay, you have the right to control your lives with the appropriate respect naman for people in authority, especially your parents. You have to set your own agenda. You can actually gain skills. At the end, you want to be self-reliant. As women, you can do this. It all goes back to what? It's respect, it's dignity. And so, it's not only about women. It's really indeed about men and women. Let us afford the respect that they are due because it's about human rights. Yes, there is such a thing as women human rights. It's because na-realize natin that was what curtailed some development efforts. Pero ngayon, I think, I'd like to say that the men are equally supportive because with your own effort as a woman, you can only achieve it better if there are support from men. Thank you very much. Supportive ako. Supportive. Nakita kita kasama mo yung asawa mo. Napaka-supportive mo nga eh. Okay, huling mensahe po ni Attorney Aleta Tolentino, consultant po ng PCSO at member din po ng Secretary Council National Anti-Poverty Commission. Good evening po. At unang-una, gusto ko sanang batihin yung one of the best women I know in this world, my mother, Mrs. Corazon Liarvez Tolentino, whose birthday was last Sunday. So, at batihin ko rin lahat ng mga women who are supportive of our agenda na sinusulong natin for women's right. But, whoever you are, there's one thing that we should understand. We have rights. But we must exercise our rights with due regards to the rights of others. If we practice that, then this will be a better world. Okay, maraming salamat po. At huling mensahe po mula kay Attorney Alice Rizos Vidal. Ang masasabi ko lamang ay ang mga kababaihan dapat live your life. Meaning to say, do what you want to do. And be an instrument of peace in the community. Kasi usually ang mga kababaihan, ang sabi nga nila, ay nagsisimula ng mga away dahil sa mga
chismisan, di ba? Iwasan po natin 'yon at sana alisin natin bilang mga kababaihan, alisin po natin ang crab mentality, and at the same time live your life, do whatever you want to do that will make you happy, not necessarily that you are in a certain job that is paying you well. Hindi po yun ang ibig sabihin ng buhay. Ang ibig sabihin ng buhay, ginagawa mo ang nakakapagpaligaya sa'yo, at habang ginagawa mo yan, ay hindi mo iniisip kung magkano ang kinikita mo. Dahil pag gumagawa ka ng maganda at ginagawa mo yan ng tama, ibig sabihin yan, hindi lang ikaw ang nakakita niya, nakikita po ng kung sino man ang God mo, nakikita yung ginagawa mo, and in the process, ikaw ay bibigyan ng magandang kapalaran. Meaning to say, do whatever you want to do, but do it right, do it well, and remember always the golden rule. Thank you. At huling mensahe rin po ni Hani Castro, ang OIC Information Resource Management Division from Philippine Commission on Women PCW. Happy Women's Month sa lahat ng mga Juanas na televiewers, at maraming salamat, at Happy Women's Month too sa mga Juans na ating televiewers. At para sa mga Juana, nasaan man po kayo man ay nasa community, nasa bahay, nasa mga trabaho, patuloy po tayong mangarap at patuloy tayong magsumikap, dahil sabi nga natin sa ating tema ngayon, Juana, desisyon mo ay mahalaga sa kinabukasan ng bawat isa, ikaw na. Ang pag-abot sa layuning magkaroon ng isang pantay na pagtrato sa mga kalalakihan at kababaihan, masasabi po nating malulutas lamang sa pamamagitan ng dalawang simpleng bagay, komunikasyon at pagkakaintindihan. Atin pong tandaan na walang anumang suliranin ang hindi kayang solusyonan ng tamang pakikinig at wastong pangunawa. Sa dami na ng kababaihang naging bahagi ng ating kasaysayan, masasabing malaki ang papel na kanilang ginagampanan sa ating lipunang ginagalawan. Kaya naman sana po ay magkaisa tayong lahat na bigyang pagpapahalaga at pagkilala ang mga kontribusyon ng kababaihan sa ating pag-udlay. Ako po si Cathy San Gabriel kasama si Kirby Cristobal. Naway nakatulong po ang inyong isang oras na pagsama sa aming talakayin ang mahalagang isyung ito. Ito po ang Women Empowerment, a PTV Special Forum.